felt that it is high time that we bring to our audience another game changer. Marami na tayong na-air actually na historical dramas. Pinapakita kasi ng historical dramas na to sa Korea, yung culture nila, yung pride nila sa own history nila. Why not do it for the Philippines? Ito yung pinakamalaki. Dahil bubuhin natin yung mundo nung panahon yun. Ang laki ng battle scenes na gagawin natin. Ito ang pinakamalaki, pinakamahal na soap na nagawa ng GMA. Ginagampanan din natin yung social responsibility natin na ituro sa mga susunod na generation kung ano yung nakaraan natin. At the same time, nakakapag-impart tayo ng knowledge or about our past. Interesting siya kasi it's going to be about our history. So ganun din ang Amaya. Walang titingin! Beautiful! Saksi ang kalikasan, ang dagat, ang mga ilog, ang gubat sa mga magagandang kwento na nangyari sa ating bansa. Na yun ay pwedeng pagkunan ng mga pwedeng ipalabas. Dahil hitik na hitik ang mga Pinoy. Ang kwento natin, ang buhay natin, ang ating karanasan. Pero alam mo ang malungkot doon, hindi gaano nabibigyan ng pansin yan sa telebisyon o sa pelikula. Bakit kamo? Mahal nga naman. Malaki ang gastos para bigyan ng buhay ito at ipakita. Sayang naman, Cesar. Parang gusto ko naman makapanood ng ganong klaseng palabas. Nako, huwag kang mag-alala, Lenen. Meron na tayong aabangan. Dahil ilang tulog na lang, darating na ang pinaka-kauna-unahang epic serye sa telebisyon. Ang Amaya. Epic serie? Ano po ibig sabihin ng epic serie? Malaki, magarbo, walang katulad. Yan ang epic serye. Pinaghirapan, in short, grand and majestic. Ang totoo nga hindi ka talaga mauubusan ng mga dahilan kung bakit ito yata ay pinakamalaking proyekto na nagawa sa telebisyon. Ito na yata ang pinakamalaking produksyon na nagawa, hindi lamang ng GMA7, kundi ang buong television industry. Mula sa budget, sa paghahanda para magawa ito, sa mismong paglikha nito at higit sa lahat, sa pagbibigay halaga sa bawat detalye na kinakailangan. Sa epic seryeng Amaya, pinagsama-sama ang tatlo sa pinakabigating personalidad sa likod ng produksyon. O lahat po ng warriors, dito na po pumila na para mabihisa na kayo. 10 each row. Ready? And go. 1. Isang napakalaking eksena ang kukunan ng araw na yun. Abalang-abala na ang buong production team. Tanggalin muna yung bandera para may rolyo natin. Ang production designer ng Amaya na si Rodel Cruz, lulang-lula raw sa laki ng proyektong ito. Kaya para masiguro raw niyang tama ang bawat detalyeng kailangan niya para sa production design, kinailangan daw niyang magsagawa ng maraming pagsasaliksik. So what we did was, we consulted yung sa iba-ibang museum dito sa atin, tsaka sa iba-ibang mga publications, kung ano yung Karakoa, ano yung history niya. And then, naghanap kami ng mga prints, old prints. Nag-ano rin kami on textual reference, meaning the written word lang na dinidescribe kung paano sila ginamit. And this is what we came up with. Mula sa kaliit-liitang props at mga sandatang gamit, hanggang sa life-size na katutubong pangkang pandigma, ang Karakoa. Lahat daw nakabase sa makatotohanang paglalarawan.
And what you see here, the main structure of the Karakoa, dito nakaupo basically yung Raha or the leader sa gitna, surrounded by his uripons or slaves and warriors. Everything, the sets, props, costumes, everything, down to the last detail. Everything has to be made from scratch, down to the pottery, believe it or not. Pottery, baskets. These are drums, these are war drums. Everything has to be designed historically correct. Sa paggawa at pagdidisenyo pa lang ng Karako, kulang-kulang 100 katao na raw ang nagtulong-tulong sa pagbuo nito. Pagdating naman sa costume, Lahat ng tao, ginawa ng damit. So, walang damit na uulit. sigurado raw magniningning ang bawat tauhang gaganap sa Amaya. Dahil bawat isa sa kanila, mistula raw mababalutan ng ginto sa kanilang mga costume at accessory. Yung mga tinatawag na tremblon, ano siya, tremblon kasi nga nagtatremble nga siya. Ito yung mga accessory na ginagamit ng mga babae sa Southeast Asia. So regional to. Para mas maging makatotohanan daw ang bawat pagganap ng mga karakter sa Amaya, kailangan personalized o sadyang ginawa lang ang damit at aksesorya para sa isang tauhan. May kahon kami, bawat character, sa bawat appearance nila. So, nandito lang lahat ng mga alahas ni Between. So for continuity purposes din, ino-organize na namin sa sobrang dami ng mga damit. Dahil isang truck na yung damit namin ngayon, week 1 pa lang, at isang van na yung mga alahas alahas pa lang yun. Ready and go! Ayan, ganyan na. O, isa pa nga. Balik sa posisyon. Napakahalaga raw ng paggamit ng iba't ibang accessory sa epic seryang ito. Dahil sa pamamagitan pa lang ng mga burloloy na ito, makikilala na raw ang bawat karakter sa Amaya. Bahagi rin ng special costume ang iba't ibang tato na itinatatak sa katawan ng mga tauhan. Kung ang isang bangka o barko ay minamaniobra ng isang kapitan, ang isang higanting produksyon naman, tulad ng Amaya, ay pinangungunahan ng maituturing din na captain of the ship, ang direktor, sa katauhan ni Direk Mac Alejandre. Itong Karakoa, pipina dyan sa bangkang yon, ayun yung camera. Wala tayong ititirang buhay! Sa kanyang isip, napagtagpi-tagpi at nabubuo ang bawat eksena. Magkikita tayong muli. Isang Tusok. Maraming meeting, maraming planning, maraming napakaramit, napakatagal. Walang rest day. Nothing good comes easy. Sabihin mo, beautiful ang ginagawa niyo Between. Nagro-roll ako. Rehearsal pa lang, madugo na ang eksena. Isushoot natin ang opening sequence ng Amaya. At ang introduction sa kanya ay via the song of an epic chantress to be played by Between Escalante. Kahit pa nga inabutan na ng dilim ang production team ng Amaya, hindi pa rin yun naging dahilan para tumigil sa kanilang makasaysayang paglalayag. Nakakapagod, nakakahilo, pero masarap sa dibdib. Masarap kasi lahat ng pinagplanuhan namin ng pagkahaba-habang panahon, it is slowly coming to reality. Susunod sa Amaya, The Making of an Epic. Sa pagbuklat nyo ng bawat pahina ng kasaysayan ni Amaya, iba't ibang kwento ang inyong matutunghayan. Isasalaysay sa pamamagitan ng kauna-unahang epic serye sa Philippine television.